beloved Boss Mike Cervera. Comments ko po, inattach ko po dun sa aking plunder case na final against Duterte. Kasi sinasabi niya daw, kung meron kayo ebidensya, i-file nyo. Final po yun. Tapos yun po, ang naging basis nung investigasyon ni Overall Deputy Ombudsman Kagandang. At since meron po silang MOA with AMLAC, pwede silang makakuha ng information for intelligence purposes, for investigation purposes. So nakuha nila. At similar nga dun sa dokumento na nakuha natin. So ano siya, authentic. Ngayon, nung nalaman po yan ni Duterte, pirinesure po niya si Karandang, hinaras at eventually tinanggal sa pwesto. Kaya dito mo makikita yung pattern ni Duterte is the same. Kung hindi nyo pa maintindihan yung tinutukoy ni Mayor Trillanes, mga kababayan, ewan ko na lang. Ruthless Manabat, Jerry Vidal, ewan ko na lang. Kung paano kayo niloloko ng isang pilantod na si Digong. Oo, malupit manloko ng mga tao. explainable naman pala talaga, di ipirmahan nila yung waiver. Kung wala talagang illegal dyan, di ipirmahan nila. Kung walang illegal dyan, pirmahan nyo. Kaso natapos na yung hearing. Hindi pa rin pumipirma. Si Digunyo. In-emphasize ko po doon sa presentation ko nung Wednesday was yung specific transactions ni Sammy Uy na na-identify ni Arturo Las Cañas as one of the drug lords na pinoproteksyonan at kapartner ni Duterte. Di ba? Matagal nang sinasabi to ni Trillanes, bakit hindi hinabla? Kung talagang hindi totoo ang mga siniwalat ni Trillanes patungkol sa idol nyo, bakit hindi hinabla to? Natatakot ba talaga ang mga Duterte sa isang Trillanes na naglalahad di umano ng mga katarantaduhan ng idol nyo? Di ba, Benten? Benten, ha? Ano na? Noma home cook, Bakit hindi nyo na lang, gawin, magsama-sama na lang tayo para malaman ang totoo. Alam ko naman, Benten, na iisa ang ating layunin na malahad kung ano ang katotohanan sa lahat ng mga bagay na inaakusa. Walang iba sa pamilya kasama na ang pangalawang asawa. Di ba? Pamilya at kasama na ang pangalawang asawa ng idol nyo. Di ba? Bakit? Natatakot ba kayo? Takot na ba kayo na malaman ang katotohanan? Oo, ayaw nyo nun, no? Kasi kami gusto namin ng katotohanan. Sino ang may gusto ng katotohanan? Kung gusto natin ng katotohanan, abay manawagan tayo na buksan, pumirma ng waiver, mabuksan ang mga bangko kung saan talaga galing ang limpak-limpak na salapi para malaman natin kung ano totoo. Diba? Victor Manuel, Anthony Salvador, pasok. Sabi ni Benten, masyadong halata na wala kang alam, wala pang presidential election 2016, nilahad na sa publika yung, nako! Wala ngang nilahad. Hindi tinuloy, salita lang. Pambira, kayo talaga, hindi kayo Pakita nyo rito, kung nilahad. Hindi nga Hahanapin ba ng Quadcom yung mga bank accounts na yan kung ipinakita niya na
Pagdidiis talaga, tanga. Di ba? Di ba mga simple lang, common sense lang. Hahanapin pa ba ng Quadcom kung pinakita na yung mga bank accounts na yan? Common sense nga. Maka-comment lang, makadahilan lang. Hanap ng tinapa naman. Tandaan nyo, mahal na mahal namin kayo. Pero yung kabobohan, katangahan at kamangmangan nyo, wala na kaming magagawa dun. Hindi na namin problema yun. Di ba? Sampal daw. Sasampalin kita ng burat. At doon nga natin makikita managers checks na under the name nila Duterte, Sara, Pulong, Baste at Hanilet. Di ba? Duterte, Digong, Sara, Pulong, Baste at si Hanilet. Galing mismo kay Trillanes. Mali ba nang sinabi? Mali ba ako doon? Hindi. Tama yung sinabi ko. Tuloy. Ano doon po? Iningcash nila. Kaya po na-flag yun. Iningcash yung mga managers, Jack, na binayad di umano galing sa mga drug lord. Nalimpak-limpak ang salapi, milyones. Biruin ninyo, kada 6 na buwan, merong 50 million, 60 million. Puta, sarap nun. Sarap nun. Di ba? Ang total po nito, 40 to 50 million pesos every 6 months. Nako, every 6 months, 40 to 50 million kada 6 na buwan. Sana all. Kahit isang beses lang. Magkaroon tayo. Wag ng 40. Kahit 5 lang. Okay na no? Madali nang palaguin yun no? Pag didishit, super obo. Ninita umali. Kasi hindi sila marunong gumamit ng common sense. Lahat ng bagay sa mundo, common sense lang para maunawaan ng kahit sino. Pambihira. Dito na tayo. Pasok. Po ba ang naging inyong pakiramdam nung sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang kapalit sana ng pagpirma ng bank waiver ay pagsampal po sa inyo? Kita nyo. Nasaan na si Benten na tropa ko? Kita mo, ayaw pumirma ng waiver, Laklan tinapa. Medyo nangiti po tayo kasi narinig ko na po yung mga ganyang bluff, no? Nagbabluff siya perme, hindi naman niya tutuluyan yon kasi nga, tinagat ko po yung hamon niya, sige, later on, sige, sampalin mo ako, pipirma ka ba? Hindi rin. Kasi nga po, para mabalik ko lang, for context sa mga nanonood sa atin, noong 2016 po, nung nilabas ko po yung issue na yan, ay una, dinideny niya na merong ganyang account, pero nung marami na pong naghulog na mga individual dun sa account at napatunayan na totoo yung mga accounts, inamin po niya na meron siyang mahigit kumulang 200 milyon doon sa accounts na yon. Pero hinamon niya ako na magkita daw kami dun sa BPI Julia Vargas branch Opo. para i-disprove na hindi hindi lalagpas daw ng 200 milyon. Ito yung sinasabi siguro no Benten. Benten, ito ba yung sinasabi mo? Napapayag na siyang buksan, pero nung pinuntahan, hindi nagpakita yan. Pero hindi po siya sumipot, ako po sumipot, no? Tapos hindi na nila nilabas yung na yan, yung statement of account dun sa accounts niya. Tapos binaon niya. Hindi nilabas! Hindi nilabas! Yung mga bank accounts! Naniwala na naman ang mga tanga bobot mangmang na talagang tototohanin ni Digong ang pagpapakita ng mga bank accounts noon.
Pero hanggang sa ngayon, tayong mga Pilipino, hindi pa rin naliliwanagan patungkol sa mga akusasyon. Diba? na sa limot, pero palagi kong nilalabas yung issue na yan, palagi po siya natitrigger. Tapos gumagawa siya ng eksena pagka dumarating yung punto sa pirmahan ng waiver. Ganun. Oo, syempre gagawa ng eksena yan, Hargon. Benji at Chensa, alam nyo naman yun. Diba? Alam nyo yan, ganyan talaga ang estilo ng isa malasatanas na idol ni Aljem Romero. Aljem, pispis tayo. Oh, ano? Diba? Diba, miss you? Ang tagal mong nawala, miss you Oh. Tuloy. Na po yan. Ayun po ang sinasabi niyong nangyari kahapon. Kasi habang pinapanood ko po yung video, ilang beses ko din pong pinanood, nakita ko pong sinabi ninyo sa kanya, sa aking pagka-intindi, Senator, is you said, oh halika, tama ho ba yun? Oh. Opo. Kasi sinabi niya, sasampalin niya ako para pipirma siya. Di, sige, kinagat ko po yun. Pero hindi Kinagat call! Oo. Sampalin mo ko, payag ako, basta pipirma ka ng waiver. Tinaya na yung magandang mukha ni Trillanes, kumpara sa mukha niya. Masampal, okay. Ang mahalaga, mapapirma ng waiver. Ano nangyari? Bakit di ka pumirma yung idol nyo? Di pa kayo nagtataka? Hindi pa rin kayo nagtataka? Sabi ni Wonderkind, pag nagpresidente si Trillanes, yari ang mga Duterte. Nako. Di ba kayo nagtataka kung bakit hindi pumipirma si Digunyo kahit na magkahiyaan na? Meron pang nalalaman na pasampal-sampal. Pero bumalik sa mukha niya. Sampal sa kanila kung bakit di siya pumirma. Diba, Spartacus? Tuloy. pa rin ho niya pinirmahan. Nung later on, during the hearing, inulit po nung isang chairman ng Quadcom, kung pipirma siya, biglang naghahanap naman po ng palusot. Oo, eksena na naman. Mami Piar, hiwalay. Rita Pe, malusay. Leonida Negrillo, hanap na naman palusot si Digong. Nagwala-wala kunyari doon. Para nga naman makalimutan yon. Yung alin, Boss Mike, yung usapin tungkol sa waiver para makita ang totoo kung sinungaling si Trillanes sa mga siniwalat nito. Kaso nga wala. Wala. Awan, uray basit. Tuloy. So ganun po yan si Duterte. Ngayon, nung ginawa niya po yan sa akin, nung inakusahan niya ako na meron akong bank accounts daw sa Singapore. Ito naman yung sinasabi ko, Aljem Romero. Inakusahan si Trillanes na meron daw nakatagong mga pera, bank accounts sa may Singapore. Ganito dapat pagka may nag-akusa, lantad, gano'n. Ako po, pumirma ako kaagad ng waiver. Opo. Tapos pumunta pa ako sa Singapore, sinama ko yung media. At Makita nyo, pumirma agad ng waiver, DDD triple. Dapat ganon, Digong. Yung mukha ni Digong, makikita nyo. Hindi pa nagsasalita. Alam nyong hindi magsasabi ng totoo? Mga kababayan. Yung mukha pa lang, mababibes nyo na talagang hindi magsasabi ng totoo. Diba? Pero si Trillanes, kita nyo, ganito, waiver, eto waiver ko, puntahan nyo sa Singapore. Hindi naman nila pinuntahan. Kuning hindi, matapos pumirma ng waiver ni Senator Trillanes noon, ang ginawa niya, alam nyo kung ano? Siya mismo nagdala ng mga media doon.
Mapatunayan lang kung ano ang totoo. Pero sa atin, ginawa ba ni Digunyo? Ginawa ba ni Sara? Ni Pulong, ni Baste? At nung pangalawang asawa? Wala tayong napala, mga kababayan, ha? Tandaan nyo yan, wala tayong napala. O sa mga bagong dating, baka naman, isang like naman dyan. Rayan, Ella Kawili, Rubli, ano ba yan? Blanco. Ha? Oh, mag-like naman kayo. Shaldi Magbalon, opo. Oh, ito na. Narinig nila mismo doon sa bangko sa Singapore na hindi totoo na may bank account ako ron. Ganun po ang paraan para i-disprove. Pero itong ginagawa Totoo yun. Ganun dapat. Dapat pinapakita sa ganung paraan kung ikaw talaga ay walang tinatago. Pero sa kaisipan ng maraming Pilipino, mga kababayan, itong pamilya no Duterte, maliwanag na. Ha? Maliwanag na yung mga akusasyon maaari nang isipin ng taong bayan na totoo. Diba? Takot eh. Bakit ayaw mo? Kung wala kang tinatago, ulitin ko. Dapat maluwag ka. Bukas ka sa mga ganitong hamon. Diba? Pipirma ka lang ng waiver. Anong problema doon? Kung totoong ikaw ay walang pera na hinakot mula sa illegal na droga. niya, ay sabihin talagang maliwanag na totoo yung sinasabi ko po. Senator, ano ho kaya ang kahihinatnan nito ng inyong sinasabing ang bangko? Hindi lamang ng dating Pangulo, kundi ng kanyang pamilya. Ano po? Oo, buong pamilya, pati pangalawang asawa. Diba? Oy, sa lahat ng mga bagong dating Pe Cabral, sa inyo pong lahat, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like naman dyan. Arnold Lopez, mamaya na. Yung mga kargamento mo, ha? Dahil kagigising ko lang. Ay, tuloy. You allege that it's drug money. Tama ho, no? Na napunta dito sa mga bank accounts? Opo, kasi doon sa mga Kita nyo? Drug money. Napunta sa mga bank accounts ng mga Duterte. Alangan naman, naglakad pusa yun. Tapos pumunta yung mga pera papunta ng bangko. At sinabi, dito ko gustong magtago. Ay! Pwede ba yon? Kung hindi dadalhin nung mga nung mga pamilyang Duterte? Mark Ramos? Oy! Dito na, si Mark Ramos. Ha? Oo, sa mga hindi pa nakakakiss dito, kiss nyo na. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like ng mga video niya. Kung hindi naman kalabisan, share nyo na rin, ha? Ano na? Anak ng tinapa. Mag-1 milyon na yan. Deserve naman, di ba? Ano na? Kabayan ko, kapatid ko, Belen Reyes. Oo. Si Cesar de los Reyes. Mami Piar, Jenny Bautista. Oo, sa inyo pong lahat. Mona Licard. Ronnie Batalla, si Aljem Romero na ating nagpapanggap na basher, ha? Aileen Gascon, thank you naman sa inyong lahat. Mami Bear, Maria Lourdes Pineda, Victor Manuel, Cheryl Tronson, Rogelio Kalimlim, na taga Pangasinan yan, sigurado ko, ha? Roby Tabilin, nandyan na rin. Nope, Remedyo Castro, Kuya Bay, ayan, William Salazar. Sa inyo pong lahat. Baloy. nakuha namin na dokumento, nakita namin na yung si Duterte, si Sara, si Baste, si Pulong at kasama si Hanilet ay binibigyan ng dividendo nitong isang drug lord na mention ni Arturo Las Cañas na si Sammy Uy tuwing 6 na buwan ho, no? Every 6 months Yun ang nagbibigay yung Sammy Uy na drug lord. Siyempre kapag ka nagbibigay ka ng pera, lalong-lalo na sa mga Duterte noon, siyempre protektado ka. Ganun lang naman yan, di ba? Abulakay, parang pelikula. Ganun eh. Sa pelikula, pag ikaw
merong binibigay na payola, protektado ka. Every 6 months, 40 million, 50 million. Sa loob ng isang taon, 100 milyon. Eh kung lahat sila ganon, aba, napakarami nun. Kaya kung 5 bilyon na sinasabi ni Digong, meron siya nun. Tingin ko, mas higit pa doon. Ay, nako. Ito na. Sabi rito ni Joy Libo, kala ko 6 months, mawala ang droga. Yung pala every 6 months, magkakaroon ng refill na pera sa mga bangko nila. Bars. Hello. Dividendo. Tapos ang ginamit po nila cheque, manager's check. Kaya meron po tayong money trail at paper trail. Money trail at paper trail, mga kababayan. Kinalat nila. Siguro sa sobrang excite nila na magkaroon ng 40 million to 50 million sa kanilang bangko. Abay, grabe ha. Sa dami niyan, mga kababayan. Hindi na mauubos yan. Tandaan nyo yan. Hindi na mauubos yan. Problema na nga nila kung saan nila itatago yan. Diba? Oloy. Lahat po ito ay makikita po ito kung sakaling ahantong sa impeachment, yung kaso ni Sara Duterte. Ay, kaya kailangan impeach na yan. Para kung hindi nila ipapakita at hindi sila pipirma ng waiver, daanin na lang sa impeachment ni Sara Duterte. Maliwanag pa sa buwan, magkakaalaman kung sino na ang totoo at kung sino ang sinungaling dyan. Diba? Lalabas po yan at hawak po ng mga bangko yan, both yung hard copy at soft copy. Nako. Pero sa susunod na hearing po, pinapatawag po natin si ni-request natin sa Quadcom na patawag nila May drama pa yung dalawa na mag-ama. Nagmano pa yung isang luka-luka. At sinabi naman, mano po tatay, para naman sabihin nila na tayo ay close. Hindi tulad ng sinasabing magkaaway tayo, di ba? Di ba? Baka kasi mabanggit yung aking pangalan. Alam nyo na mangyayari dyan. si dating overall Deputy Ombudsman Arturo Carandang kasi Ako, kinausap pa. Talaga naman, umaten ka na lang, Sara. Sabi ni Barbers. Etong si Dan Fernandez, deadma. Deadma si Dan Fernandez, Hoy, Dan Fernandez, nako, baka naman mamaya, nandiyan na. Sa inyo pong lahat ng mga nandiyan dyan. Eto na. Arturo Carandang kasi yun pong nung nag-file ako sa ombudsman, ginawa kong ebidensya itong bank accounts na ito at dahil doon, nag-imbestiga siya, humingi sila ng kopya sa AMLAC mismo at parehas yung nakuha na dokumento. So, na-validate niya yung dokumentong ginamit ko. Yung hawak nyo po. Kaso ang ginawa ni Duterte nung nalaman niya umuusad yung investigasyon laban sa kanya. Eto na, nung umuusad na yung kaso laban sa kanya, nung ginawa niya. Anong ginawa? Ganyan naman sila. Kapag ka hindi sumunod sa gusto niya, yayariin ka. Maswerte ka na kung tinanggal ka lang sa pwesto. Kadalasan, pinapatay niya. Tinanggal niya po sa pwesto itong si Deputy Ombudsman Carandang. Kaya po lumabas ang pong pangalan ni Deputy Ombudsman Carandang dito po sa Quadcom hearing. Senator, just briefly, meron ho ba kayong impormasyon kung kailan or kung maglalabas ng arrest warrant ang ICC? Especially, sir, sa mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumunta na kayo bukas para imbestigahan ako. Ang masasabi lang po natin, base sa impormasyon natin, meron pong mga major developments before the end of the year, pero kung yung actual warrant po ang pinag-uusapan, baka mga early next year na po yan. Early next year na. Yung warrant, pero malaki na ang improvement ng kaso niya. Ay, no. ICC, dali-dalian nyo na.
Yung mga Naabot major natin. developments, sir. Oh. Ang tabayanan na lang po natin. Hindi pa pwedeng sabihin yan. Hindi pa pwedeng sabihin. Oy, shoutout sa inyo, Ririan. Opo, sa inyo pong lahat ng mga bagong dating. Huwag niyo pong kakalimutan, mag-like, mag-share at mag-subscribe. Within the next few weeks po. Okay, ito pong show of force naman ng mag-amang Duterte dyan po sa Kamara. Kaya na, yung biglang nagpakita si Sara. Ano kaya masasabi ni Senator Trillanes na pambihira? Ha? Bibihira yung ganitong politiko, ha? O, tuloy. Kahapon, ano po ang inyong reaksyon dito? Ano po, no? Siguro, they're trying to project na united sila. Pero, Pinoproject pala na united sila. Pero hindi nyo naman makita na magkakasama. Yung bang maganda na magkakasama, kahit man lang magkakasama sa isang hapunan, o dili kaya yung magkakasama, sabay-sabay sila na magdasal sa isang simbahan. Kaso wala. yung congressman nilang anak, ng Duterte, yun ang dapat pumunta ron. Oo nga! Dapat yun ang pumunta ron. Si Pulong. Natakot yata kay Senator Trillanes. Kaya hindi nagpapakita ron. Oh. Congressman siya eh. Di ba? Pwede siyang makapagbigay ng mga ano niya doon, mga opinion. At pwede rin Totoo yun, di ba? Yun na nga yung tinalakay natin kanina. Bakit nga ba hindi nagpupunta ron? siyang magtanong. Kaso, ganun eh. Ganun po yung mga suwail na anak ni Duterte. Former Senator Antonio Trillanes, sir. Swail na mga anak. Nako, Diyos ko, sakit nun. Mga swail pala kayo eh. Swail na mga anak ng Sidigong. Oo. Sabi ni Lenny Bungat, Sentry for Mayor sa Caloocan. Uyo, supportan natin. Tandaan nyo mga kababayan, mga taga-Caloocan. Wala na kayong ganitong mamumuno na makikita para sa inyo, ha? Oo. Walang bahid ng korupsyon. Ang serbisyo, totoo, at ipaglalaban kayo para sa katotohanan. Hindi sa panlilin lang. Muli, ako po ang inyong lingkod. Kasama ko si Mark Ramos kanina. Opo. At kita-kita tayo mamaya. Sana makapag-live tayo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagpapaalalang huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At syempre, huwag po natin kalilimutan ipagdasal ang ating bansa at mahalin na rin natin ang ating kapwa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.